Kabilang dito ang presyo ng bigas, tinapay, gatas, kape, itlog, mantika, noodles, sardinas, karne at isda. At ang mga lalabag sa price freeze, posibleng kasuhan ng profiteering na may parusa hanggang 10 taong pagkakakulong at multa nga abot sa 1 milyong piso para sa mga mapapatunayang nananamantala. 10 years yan. May nakulong na kaya dyan? Dapat doon sa ano din, I wonder. yung may kasalanan doon sa, huwag natin sabihin na ano kalikasan, hindi kalikasan na ito nakita natin, no? Man-made na Kabayan yan, tinanggal mo yung mga magtayo ka, kabayan. magtayo ka ba naman ng bahay sa ibabaw ng ilog? Talagang nilagay mo sa panganib yung mga kababayan mo dyan, no? Knowing very At well. inamin ni Mayor Emano, housing project. Sa tabi ng ilog. At alam Sa na ibabaw niya, ng Isla de Oro. O, At dapat alam niya, yung may alam niya panganib, meron di ba? ang panganib Sinabi niya, doon. oo, Yun kaya yun lang. eh. Matagal na silang nandun eh. Kawawa naman sila. Hindi Basta kawawa kawawa eh. sila ngayon. Alam mo mga bato yung bahay doon? Mga may kaya. Mga may village eh. Subdivision. Ngayon, meron tayong batas, yung Disaster Risk Yan. Act of 2010 sa Section 19. Kung ako biktima, at alam ko naging biktima ako sa kababayaan ng local official, pwede kong kasuhan sila. Yes. Yung alkalde. Parang ano yung tawag, class suit. At ito yung parang- perpetual disqualification ng office. Sa pagtakbo. Pwede kang makulong ng mula 6 hanggang 15 taon o multa na mula 50,000 hanggang 500,000 piso. Pero sino ang maglalakas ng loob sa ganito? Di ba? Kasi yan yung nagiging balakid parati sa batas. Pwede isang abogado na, alam mo, may class suit. Class suit. Sana may Tapos- mas masample. O pwede bang citizen na lang? Any citizen of pwede. country? Hindi ko lang Pwede. pinapayagan Not yan necessarily ng a batas. victim of that. Yes, pinapayagan ng provision ng batas na yun. Ayun pala eh. At kagabi, nakausap ko sa Tunay Vidano Glavio, yung matagal nang hinahanap. Alam ba meron tayong isa pang sekretary ng DNR? Ha? 2 ang sekretary ng DNR. Talaga? Nasa Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Oo, Si siya Secretary nag-approve. Usman Sarangani. Siya itinuturo nung mayor ng Bukidnon. Na nagbigay na ng nagbibigay daw ng permit sa mga illegal logger. Dininay niya na may permiso siyang binigay. At dininay niya rin na may laging operation. Kaya pala dami troso. Kaya pala yung mga troso Oo, siguro. ano to? Yung Sino mga kaya troso yun? nakita natin dumausdos. Wala Nainis na lang sa, binunot na lang yung sarili nila. Nagkataon lang, Oo. ano? Mag-isa lang siya humiga, tapos putol niya maganda. Kaya pala kahit sa aerial pa lang, kita mo parang At talaga hindi ko talaga matanggap yung sinasabi ni, Secretary Pahin na Carabao logging, na naghahanap lang daw ng panggatong o pagkain yung mga kababayan natin kaya namumulto Kasi ng kahoy. no ka naman Secretary, hindi nga mayakap yung Totoo puno. yan. Sa laki. Napakalaki, oo. Wala silang equipment, yung regular folk na para Alam mo, Hindi yung sabi niya, mga ordinary Either way, wala chainsaw siyang daw lusot pwede eh. na eh. Hindi, alam mo, actually, either way, wala siyang lusot. Kasi may preba eh. Ngayon, kung ibig sabihin kung hindi niya alam yun, hindi niya rin alam ang ginagawa niya. Bakit pa siya nandyan? Basta So, na pinapaparusahan. kaso Alam at mo, follow through. Ang dami na ganyan katulad na trahedya, yung Ormoc, diba? Yung sa, sa Quezon, puro ganyan eh. Yung Sa Leyte. Marami nalaman. Leyte, parang wala Hindi na tayo natututo. kasi. Ang bumabagsak, ang nakakapatay naman talaga yung mga troso eh. Sabi nga ng Pag-asa, it's not the amount of rainfall eh. Dahil doon Nawawala ng sa kapit. topography daw ng lugar na bundok, wala nang kinakapitan. talagang mamamatay daw talaga sa mga mga troso. troso talaga, aksidente. Pag tinamaan ka Kaya ng troso, sila sa talagang gabi, no? isang tama lang sa'yo nung patay ka talaga dun. Samantala, ito po mga kapuso, bilang bahagi ng aming pag-aabot ng tulong sa mga biktima ng bagyong Sendong, tuloy-tuloy pa rin ang ating sinasagawang telethon dito sa unang hirit. Maaari kayo tumawag at magbigay ng donasyon sa GMA Kapuso Foundation na siya magdadala nito sa mga biktima ng bagyo, lalo na po sa Cagayan de Oro at Iligan City. Handa nang sumagot, ayan na, may nagre-ring na. Sa inyo mga tawag ang ating mga volunteer at Kapuso celebrities na padating po yan mamaya sa studio natin ngayon. At tawag na sa numerong 981-1951 hanggang 60. Pasadahan na po natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito. Darito na ang Ronda Reports. Sugatan po isang rider matapos sumailalim ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang pampaserong bus sa Quirino Highway sa Quezon City. Depensa ng driver ng bus bigla raw sumingit sa kanyang lane ng motorsiklo. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, halatang di makapaniwala itong si Ignacio Valenzuela matapos siya makaligtas sa aksidenteng nasangkutan sa may kahabaan ng Quirino Highway ng Baliches, Quezon City kagabi. Paano, Igan, na matapos tumbukin yung kanyang sinasakyang motorsiklo ay pumailalim pa ito sa ilalim ng bus na kabangga sa kanya.
Ayon sa kwento ng naturang rider, binabagtas sa naturang kalsada nang bigla doon siyang tumbukin ng naturang bus dahilan parang asa mula ng kontrol at sumemplang at matapos na yung masagasaan, buti na lamang kamo ay nakatalon siya mula sa sinasakyang motorsiklo at kung hindi daw igan malamang ay hindi na siya umabot ng Pasko. Paliwanag naman ng bus driver, bigla daw siya kinat o bigla raw sumulpot sa kanyang harapan ang naturang rider dahilan para matumbok na ito. Tumagal pa ang pagtatalo at hindi nagkasundo ang dalawa sa mga sandali ito. Igan, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para malaman kung sino ba talaga nagkamali sa naturang aksidente. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, bagamat nagdeklara na si Pangulong Noynoy Aquino ng State of National Calamity kung saan otomatikong iiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin, hindi raw nito sakop ang presyo ng Noche Buena items. Kaso ang problema ngayon dahil sa mga isinasagawang relief operations para sa mga biktima ng bagyo, posibleng makaapekto ito sa supply ng ilang produkto at grocery items. Pero sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng mga pangunahing bilihin, pati na ang Noche Buena items. Kaya para sa pinakasariwang presyo ng mga bilihin ngayon, alamin natin yan mula kay Lala Roque na nasa Commonwealth Market ngayon. Lala, good morning! Good morning, Rhea. Nandito nga tayo sa Commonwealth Market at sa ating paglilibot dito muna sa mga prutas, wala naman daw pagbabago sa ngayon ng kanilang mga presyo at inaasahang hindi naman daw magtataas hanggang sa weekend na araw naman ng Kapaskuhan. Unahin na natin yung ilang mga presyo dito Yung peras per peraso yan binibenta rito nasa 10 pesos hanggang 20 pesos kada piraso. Yung mansanas naman 10 hanggang 25 pesos each. Ang pakwan per kilo yan, 60 hanggang 80 pesos. Tapos yung melon, 70 pesos per kilo. Ang dalandan, 30 pesos naman kada kilo. Ang suha, 80 pesos kada kilo. Samantala ang grapes, medyo may kamahalan tayo. 200 kada kilo. Ang saging, 40 pesos kada kilo. Ang pongka naman, 5 to 6 pesos kada peraso. Yun yung kiat-kiat naman, bulto-bulto yan kung bibilin. Nasa 55 hanggang 60 pesos daw ang bentahan ngayon. Samantala, yung mga pang Noche Buena nga, kagaya na banggit mo kanina, no, yung mga baboy na ginagamit yan na pangluto ay mga hamon natin, nasa 160 to 170 per kilo ang bentahan dito. Yung liempo niyan, 170, pero naku, medyo nagtaas na ngayon, Rhea, 150 pesos yan kada kilo. Nung isang linggo lang, yung kasim din 150 pesos kada kilo, pero ngayon 160 na. Yung pige, walang pagbabago, 160 pesos pa rin kada kilo. Sa baka naman, nasa 250 pesos tayo kada kilo. Samantalang ang manok, 130 hanggang 140 pesos kada kilo. Ang inyo namang mga pangsahog sa gulay tayo, ang repolyo wala raw pagbabago, 60 pesos per kilo. Ang pechay, 50 hanggang 80 pesos per kilo. Ang kamatis, 40 pesos per kilo. Ang sibuyas po, 70 to 80 pesos kada kilo. Samantala ang carrots, nako, medyo nagtaas po tayo Dati 60 pesos lang, ngayon nasa 80 hanggang 100 pesos kada kilo. Ang bawang, 50 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang pipino, nasa 40 pesos po yan. Ang cauliflower, 80 pesos kada kilo. At ang patatas, 60 pesos kada kilo. Sa isda naman tayo, wala rin pagbabago sa tilapia 90 pesos kada kilo. Ang bangus, 130 pesos kada kilo. Ang pusit naman nagtaas ngayon. Nung isang linggo, 170 lang. Ngayon, nasa 190 pesos kada kilo na. Samantalang longganisa, 85 pesos kada kilo. At ang ham, ito yung mga yung luto na, 130 pesos kada kilo ang bentahan dito sa Commonwealth Market. At ang hotdog, nasa 200 kada kilo. At yan ang latest sa ating paglilibot dito sa Commonwealth Market. Rhea? Maraming salamat, Lala Roque. Mga kapuso, sa ganitong panahon at abala ang lahat sa pamimili, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagkalat ng mga pekeng pera. Ayan, Connie. Ayon sa BSP, mas dapat tutukan ang malalaking denominasyon ng pera